Marami pang nakatiwangwang ng mga bangkay sa Tacloban kahit puspusan na ang pagbuwas sa mga ito ng PNP. Samantala, isang video naman ang ibinigay sa GMA News kung saan makikita ang pagligtas sa isang bata noong kasagsagan ng bagyong Yolanda. May live report si Emil Sumangil. Emil? Magandang hapon, Susan. Isang amateur video ang ibinigay ng isang residente sa GMA News. Laman nito ang kuha ng negosyanteng si Robert Carbo habang binabayo ng bagyong Yolanda ang Tacloban. Di lamang mapapanood ang lakas ng hangin kundi kung paano nito tinuklap ang mga yero hanggang sa magbagsakan na sa kalsada. Sigawan at paghingi na sa Clolo Susa ng mga residente ang mauulinigan sa video na ito hanggang sa magkaroon na ng pagkakataon si Carbo na mailigtas. Ang 4 na taong gulang na batang napadpad sa pwesto niya makarang itulak ng hangin. Mabilis na niya-post ni Carbo ang bata na kadahang-dahang inilayo at pumwesto sa ligtas na posisyon. Sana raw ayon kay Carbo, magsilbi ng leksyon sa mga Pilipino ang sinapit ng Tacloban. Aminado siyang gaya ng iba pa niyang kapatayan. Hindi rin siya nakinig sa pamahalaan na lumikas. Wala raw may dudulot na maganda ang pagmatigas kung uunahin ng ari-arian ang mas dapat daw bigyan ng kahalagaan, buhay. Samantala, Susan, higit sa linggo matapos na bayuhin ang Tacloban ng bagyo. Marami pa rin makikita ang patay na nakatiwangwang kahit puspusan ang pagkuha ng bangkay ng Philippine National Police. Kulang pa rin daw ang kanilang puwersa para ito'y mapadali. Ayon sa PNP Soco, dahil sa estado ng mga katawan ng mga namatay, damit at accessories sa katawan ang basihan nila ngayon para makilala ito. Kung unidentified pa sa collective grave nilalagay ang mga bangkay, kung nakilala na, kinukuha na raw ito ng mga pamilya para mabigyan naman kahit papano ng dissenting living. Yan ang sitwasyon dito sa Tacloban City. Balik siya, Susan. Maraming salamat, Emil Sumangil.